Bagong lahat, sa bagong era di umano ng NBA, hindi na sapat na magbuo lang ng team na may mga superstar at all-star. Kailangan din di umano may scoring, defense, creation at playoff ready. In short, deepest lineup talaga yung mananalo. Mostly kasi ngayon na nakakapasok sa playoffs, yung meron deep rotation na hindi lang 8-man rotation yung ginagamit, na bibihira na rin gamitin ngayon sa playoffs. Ito naman yung mga teams na loaded for next season, mula starting unit pati na rin ang kanilang second unit. Ang unang team dyan, yung OKC Thunder. Meron silang tatlong all-star, si SGA, Holmgren at si Jalen Williams. Kahit na wala pa si Isaiah Joe pati na rin si Lu Dort, nasa Thunder pa rin ang katulad ni AJ Mitchell na naging replacement dati kay Jalen Williams nung playoffs dahil sa injury. Andun pa si Pinoy Kuno na ang possible palitan niya si Isaiah Joe. Ang Thunder, ang sukatan ngayon na meron deepest lineup. Sa 15 players kasi nila, halos 12 ang nagagamit buong regular season. At inaabot yun hanggang playoffs. Madadagdag pa sa kanila si Aday Mara, ang kanilang first rounder ngayong taon. Triple tower ang meron sa Thunder. Tatlong 7-footer katulad ni Holmgren, Hartenstein at si Mara Clara. Tapos meron pa silang Boy Tawa na panira ng game ng kalaban. Kahit na wala si Lu Dort dito sa OKC, meron kasing papalit sa starting unit para sa kanya. Si Alex Caruso kasi ang legitimate contender na pumalit kay Lu Dort. Na dahil mawawala si Caruso sa second unit, meron ding papalit sa kanya at pwedeng makinabang ang katulad ni AJ Mitchell or kaya ni Jared McCain. Andun din sa second unit nila si Cason Wallace na isang perimeter defender. Kaya last season, ang Thunder ang isa sa mga top team na kasama sa at least top 10 din ng bench scoring or nasa top 8 sila na merong 42 points per game, na merong pang 45 and 36% sa 3-point area. Kaya kahit sina Holmgren, SGA at Jalen Williams mawala pansamantala sa lineup, meron kasing pumapalit sa kanila dahil malalim yung rotation or lineup ng Thunder. Ang Indiana Pacers naman nilagay na may deepest lineup behind Haliburton, Piolo, Pascal Siakam at si Zubac. Sa Pacers kasi laging merong nag-i-step up na player. Sila yung team na hindi masyadong flashy or kaya kapag tiningnan yung lineup nila parang hindi tatagal na lumaban ng playoffs. Pero sila yung nakikipagbakbakan kalimitan sa postseason. Noong nakaraang taon din, isa nga lang sila sa worst team dahil nawala si Haliburton pati si Miles Turner. Ang Pacers din, meron kasing next man up na rule. Kapag nawala yung isang player, laging merong papalit. Yung nilagay kasi nila sa starting unit noong nakaraang taon kapalit ni Haliburton ay si Benedict Mathurin. Pero babalik na nga si Haliburton sa lineup. Kaya meron ding mag-a-adjust sa rotation ng Indiana at magkakaroon din ng next man up sa 6-man position or second unit. Majority pa ng 2025 finals run nila na lineup halos andun pa rin. May average din last season na 41 points per game sa bench scoring ang Indiana na meron pang 44 and 35%. Pero mostly yun dahil nagpapalit ng position or starting unit ang Indiana Pacers. Pero hindi dahil yung sa deep lineup talaga yung Indiana eh. Iba lang talaga yung culture nila na kapag merong nilagay na player kailangan mag-step up. Parang kay Coach Yeng Giao lang na team. Yung Indiana Pacers parang rain or shine ng PBA yun eh. Ang Atlanta Hawks naman, isang all-star ang meron sa kanila, si Jalen Johnson. Halos katulad lang din ng Pacers. Walang legit superstar ang Atlanta, pero ang Atlanta Hawks ang merong deepest perimeter defense na rotation. Alexander Walker, Dyson Daniels, Lu Dort, Aaron Wiggins, kahit si Jalen Johnson andun pa rin. Karamihan ng mga players sa Hawks kapag nilagay sa ibang team, pwedeng maging missing piece para sa postseason. Kahit may mawalang isa dito sa Atlanta Hawks na guard or perimeter defender, maraming papalit. Para nga mas better na may mawalang isa para ayos yung rotation nila at minutes. Hindi lang stuck sa perimeter, umapaw eh. Ang weakness lang siguro ng Atlanta Hawks, frontcourt nila. Meron kasing total 17 players ang Atlanta, pwede pa silang magbawas ng 2. Sila din yung isa sa pinakabatang team. Ang above 30 years old lang dito sa Atlanta Hawks si CJ McCollum at si Buddy Hield. Kaya pwedeng tumagal pa yung lineup nila sa East lalo na kung maging maganda ang run nila sa 2027 season. Ang Rockets naman, kinonsider din na isa sa merong deepest lineup.
Last season nawala kasi sa kanila si Steven Adams, wala din si Van Fleet, pero babalik yung dalawa sa lineup ngayon. Ang Rockets din ang isa sa worst team pagdating sa bench scoring last season na meron silang below 30 points per game. Dahil mostly ng scoring nila nagmumula kay Kevin Durant at kay Şengün. Sa starting unit yun. Pero last season din, gumamit sila ng at least 10 players sa rotation. May nadagdag pa rin ngayong point guard si Marcus Smart at si Bogdanovic. Tapos may babalik pang dalawa. Ang naging problema kasi sa Rockets last year, wala silang legit point guard. Yung nilagay nila bagito pa, tapos yung inexperiment pa, hindi makashoot sa 3-point area. Kahit pa isa sa best defender si Amen Thompson. Pero ngayon, dahil nga nakuha nila si Marcus Smart at si Bogdanovic, meron na silang panlaban sa second unit. Combination na lang ng player kung ano ang gagawin ni Coach Ime. Ang San Antonio, consider din na meron deep rotation. Last year, meron silang 11 players na ginamit na merong 11 minutes pataas. Pero nung playoffs, ang nagamit lang nila nasa 7 players. Babad na babad sa San Antonio, mostly ang starting unit nila. Hindi katulad ng OKC nung nakaraang playoffs, 9 to 10 players ang nagamit. Pero kahit isang notable player lang ang nakuha ng San Antonio, si Tobias Harris, meron silang 4 na rookie na pwedeng pamiliang para maidagdag. Kahit isa lang sa 4 na yun. Mukhang yung kabuhok ni Tarzan na napick ng San Antonio hindi makakalaro. Potential kasing masama talaga sa rotation ng San Antonio yung rookie nilang si Tyrese Reed. Guaranteed contract kasi yun. Naiwan pa rin sa Spurs si Luke Cornett, Carter Bryant, tapos ang magiging 6-man nila si Dylan Harper. Andun pa rin naman si Keldon Johnson. Consider pa rin deep lineup ang San Antonio kapag regular season, pero kapag playoffs naiiba kasi bigla. Tinotodo yung minuto ng starting unit nila. So based din sa Basketball Reference, ang isa pang consider na deep lineup na may all-star at secondary unit, Wizards. Pero sila din ang team na meron deep lineup na merong injury or injury prone. Si AD, Trae Young, pati si Alex Sarr nagiging injury prone na rin. Combination kasi yon ng young at veteran player. Sa lineup nila, meron silang all-star gaya ni Trae Young at si Anthony Davis. Kasama pa doon si Chris Middleton, former all-star din yun. Meron pa silang rookie na si AJ Debanza at yung nag-i-improve nilang si Alex Sarr. Sa second unit naman, meron DeAndre Ayton, ang player na pinakamalakas sa tato. Andun pa si Chris Middleton ulit, bumalik. At nasa kanila na din si Trayman, si Iverson Kuno. Ang Wizards kasi ang number 2 sa bench scoring noong nakaraang taon. 45 points per game. 47 and 34% pa. Kaya mataas ang kanilang bench scoring dahil ang daming dumaan na player dito sa Wizards. In papers, kapag naging healthy si Anthony Davis, siya pa rin naman ang patapat sa mga big man ng East na meron pang Alex Sarr na magiging sentro. 3 first rounder din or first overall pick pala meron sa Wizards, si Debanza, Ayton at itong si AD. 2 starter agad ang mapapalitan mula noong nakaraang taon. Si Anthony Davis at si Debanza pwedeng ilagay sa starting unit. Tapos yung nasa starting unit naman noong nakaraang taon ilalagay sa second unit. Kaya loaded pa rin talaga yung Wizards.